Mga balita naman tayo sa labas ng bansa, 129 na labi ng mga pasahero na recover na mula sa bumagsak na Russian airline sa Egypt nitong Sabado. At pahayag naman ng Washington na magdideploy ng karagdagang special forces sa Syria, naging mainit na issue para sa mga US presidential candidates. Ito ang mga balitang hatid ni Pauline Requesto. Nag-disintegrate umano 321 Russian airliner sa Himpapawid bago pa man ito bumagsak sa Egypt nitong Sabado ayon sa isang aviation official. Ayon sa mga ulat, naglaho ang eroplano mula sa radar ilang minuto lamang matapos nitong mag-take off sa Sharm el-Sheikh. Patay ang 224 na pasahero ng nasabing eroplano, kabilang na ang 25 mga bata. Kaugnay niyan, hindi bababa sa 129 ang narecover na ang bangkay. Narecover na rin ang 2 black box ng eroplano na naglalaman ng flight data at pilot communications nito. Una nang ipinahayag ng isang grupong affiliated umano sa ISIS na sila ang nagpasabog ng nasabing eroplano. Subalit naniniwala ang ilang aviation at military na walang missiles ang nasabing grupo na kayang abutin ang altitude ng nasabing Russian airline. Sinabi naman ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na maaaring tumagal ng ilang buwan ang pagsisiyasat sa nangyaring insidente. Nagdeklara na ng National Day of Mourning para sa mga nasawi ang Russia nitong linggo. Sa ibang balita, naging mainit na usapin para sa mga US presidential candidates ang pahayag ng pamahalaang magde-deploy ito ng Special Forces sa Syria bilang suporta sa mga puwersang naroon na't nakikipaglaban sa mga Islamic State militants. Ayon kay Republican Senator Marco Rubio, kailangang kalabanin ang Islamic State extremists, subalit hindi siya pabor sa malawakang ng US military. Ganito rin ang posisyon ni Democratic Presidential Candidate Bernie Sanders. Aniya ang pagpapadala ng aabot sa 50 tropa ng mga militar ay maaaring mag-meet siya ng mas malaki pang commitment para sa Estados Unidos. Ipinahayag naman ng kapwa Democratic candidate ni Sanders na si Hillary Clinton na nakikita niya ang kahalagahan ng limitadong deployment sa Syria. Subalit hindi umano siya pabor sa malawakang digmaan sa Middle East. Ang nasabing hakbang ng pamahalaan ay taliwas mula sa inaprubahang troop withdrawal ni President Barack Obama. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.